scholarship. Parang natakam ako sa scholarship ng college. Kaya, apat ang aking scholarship ng college. Eh, ang tuition po noon ay napakaliit lang. Ay, lahat libre ang tuition. Tapos, ito pong SM, yung SM. Sinong alam ang SM? Ay, hindi rin alam. SM, taas ang kamay. May libre yung gift certificate sa SM. Alam ang SM? Alam, hindi na alam ang SM. Alam niyo po yung SM? Alam na natin, mall siya. Pero napakalaking bagay po yung naging part ng SM sa pagiging estudyante ko. Dahil isa po siya sa may malaking itinulong sa pag-aaral ko ng college. Guys, Gen Z, grade 6, merong scholarship program ang SM Scholars Foundation. Dito sa Quezon Province, abot po tayo. Kaya pag third year pa lang kayo o fourth year, simulan nyo ng targetin ang SM Foundation. Meron din Metrobank Foundation, DOST Scholarship Program, napakadami. Kailangan nyo lang siyang tiyagain. At ito po, syempre, sa lahat ng scholarship program na pinaka-paborito ko, ako po, ito po yung pinaka-paborito ko. Ako po ay proud scholar ng mama at papa ko. Ang tinatawag ko po sa kanila ay the Judith and Julie Foundation Program. Kung kilala niyo po si Ate Judith at si Kuya Julie Casinillo, sila po ang 15 years nagpaaral sa akin. Kaya po, kung nandito man, hindi ko alam kung nandito si Papa at si Mama, sabi ko na manonood sila, naiyak na ako! Ma! Pa! O, parang ako yung mag-graduate, di ba? Dahil na habang buhay ako, nagpapasalamat sa lahat ng paghihirap nilang dalawa para maitaguyod kaming magkakapatid. Imagine, hindi sila college graduate, construction worker, at PHW, nakapagtapos ng 4 na professionals. Lahat sila professionals na po ngayon. Kaya sobrang proud ako sa tagumpay. Kaya sobrang proud ko ako sa tagumpay na yan ng parents ko. Hindi ko pinagmamalaki ang tagumpay ko dahil basta the best ang tagumpay na nangyari sa parents ko. Kaya mga magulang po na nandito, tsagain po natin. Ako po, 7 years old pa lang yung panganay ko. Alam ko, marami pa tayong bubunuin para matulungan sila at masuportahan hanggang kolehiyo. Gawin po natin ang ating makakaya bilang magulang. Huwag po natin sila susukuan hanggang sa matupad po nila ang mga pangarap nila. Dahil ang tagumpay po ng ating mga anak ay tagumpay po ng ating mga magulang. Alam ko po yung mga magulang na natin po, yung iba sa inyo ay kulit na sa inyong mga anak. Magtiwala lang po tayo sa kanila at suportahan po natin sila. Eventually, magpipay off po lahat ng hirap ninyo sa mga anak natin. Parang alaala mo kaya ako doon At sa inyo, mga grade 6 na magsisipag tapos, the Gen Z and the Gen A, Generation Z and A, dahil kami daw po mga millennial, yung mga tito at tita dito, millennials. Ang sumunod, Gen Z. Kayo, mga grade 6, nasa transition kayo ng Gen Z to Gen A, kung saan kayo yung mga generations na lumaki kasama ang technology at social media. O, di ba? Taas niya ang kamay, sinong may TikTok? Oh, di ba? Sinong may Facebook? Sinong naglalaro ng ML? Oy, baka makikipag-trash talk kayo dyan, ha? Mamaya ako na pala yung kalaban nyo. Medyo ko. Alam nyo, mga bata, dahil lumaki kayo ngayon sa social media, I have an advice. Napakarami, lalo na sa TikTok. Huwag kayong magpapasilaw sa mga nagsasabing
overnight success. Napakadami sa social media. Napakadami. Mag-ingat tayo sa mga ipa-follow natin. Dahil ang success, hindi po siya overnight. Tandaan, kung ano ang mabilis mong nakuha, mabilis din niyang mawawala. Pero ang success, ang totoong success, may proseso. May kailangan kang pagdaanan, may kailangan kang paghirapan. Dahil andun yung proseso para mabuo yung character mo bilang tao. At yung mga paghihirap na yan, kapag yan, napagtagumpayan nyo, yun yung masasabi nyo sa sarili nyong success. Kaya mag-ingat tayo ngayon sa mundo ng social media. Instant sikat, instant celebrity. Pansin nyo, eventually, medyo yayabang, maraming i-flex. Saglit na lang, bumabagsak din sila. Bakit? Because shortcut nila yung success. And again, there is no shortcut for success. Maliwanag pag grade 6. Oh, tandaan na, mag-ingat tayo. Okay lang yung TikTok, ML, pero hinay-hinay lang at maging matalino sa pagpili ng mga tao i-follow sa social media. Alam nyo, bago ako magtapos, di ba, tapos na agad. May ginawa akong sulat para sa inyo, Gen Z. Dahil nga, sabi nila, lagi na lang pinagtatalunan. Iba na daw ang henerasyon ngayon sa henerasyon namin noon. Marahil na, dahil ilang taon na rin na nakalipas. Sabi pa nila, this generation is weak. Naniniwala ba kayo na this generation is weak? Aba, ako hindi. Alam niyo ba, based sa research, almost 50%, ito kasi, ang mga millennials, mga sinauna, almost 30% lang ang nakakapagtapos ng college. Pero kayo, based on research, 60% of your generation can finish the college. Huwag mo nga hayaan na hindi ka kasama dun sa 60% na makakapagtapos. At please, huwag maniniwala sa mga nagsasabi na hindi importante ang diploma. Alam nyo, dapat hindi na talaga pinagtatalunan kung diploma o diskarte. Napakainit na topic yan nung nakaraan sa social media. O sige, tingnan natin. Sino naniniwala na diploma? Diploma ang importante. Hindi. Sino naniniwala na diskarte ang importante? Alam nyo, hindi kailangan pagtalunan. Gamitin mo ang diskarte mo para makuha mo ang diploma mo. Dahil ang diploma mo, nakatatak na sa'yo yan. Habang buhay yan. For example, ako. Sabi nga ng mga bata dito, kapitbahay namin to. Ako yung simpleng nanay lang na madadaanan mo dyan o minsan nasa palengke. At hindi ko nga po akalain na may invite ako sa ganito. Pero siguro dahil naipaglaban ko yung diploma na gusto ko. Habang buhay na yung nakatatak sa inyo. Kaya please, mga kabataan, huwag mong hayaan. Pwedeng ma-delay ang diploma, pero hanggat kaya sa tulong ng magulang, kunin mo, abutin mo ang diploma mo. Gamitin ang diskarte para makuha ang diploma. At kapag may diploma ka na, pwede mo nang gawin ang ibang bagay na gusto mo pang gawin. Maliwanag ba, mga bata? Ay, makikinig. Ito na yung letter ko sa inyo, panguling letter. Makinig para sa mga Gen Z at Gen A. Pero baka hindi na mag-gets ng ibang mga millennials. Ni-research ko lang din dahil ang dami-dami ng terms na hindi namin maintindihan. Dear Ate Charo, Dear Gen Z and Gen A. Hey, what's up? Excited na yan? Excited na mga party-party. I'm sure excited na kayo dahil for the high school na ang person. Yeah, excited na mag-high school. Look at you. Sheesh! Ang gagwapo at ang gaganda. Ang lakas. Naka.
Shit! Ang lakas, mga aesthetic! Hindi ko alam kung ano yung term na yan dati. SKL. Ano, sige, SKL. Share ko lang. Itong mga tips galing sa tita millennial nyo para kahit pa paano maging guide sa pagtupad ng mga pangarap mo. Number 1, serious na tayo. Be ready with life's challenges. And if an opportunity comes your way, huwag ka nang mag-overthink. Dapat parati ka, G! Sabihin mo nga, G na G ako! Yan! G na G dapat with energy. At kung sakaling ikaw man ay mabigo, awit! Ay, ano nga ba awit? Sabi nga nila pag nabigo, ay nabasted, bro! Awit! Yung pala, ang sakit talaga pala ibig sabihin ng awit. Okay lang yan. Dahil walang taong nagsasucceed nang hindi nabibigo. Mema ka lang saglit. Post ng mema. Pero after that, mag-try ka ulit. Dahil push lang, laban na. Sabi nyo nga, lalaban ako. Parang awin, laban. Huwag kang matakot, magkamali. Ito daw yung nagkakos ng depression ng mga kabataan ngayon. Dahil sa tingin daw nila, ang sa tingin sa kanila ay perfect. No! You are not perfect, we are not perfect. Kaya, huwag kang matakot, magkamali. Dahil lahat ng tao, nagkakamali. Ang importante, matuto ka sa iyong pagkakamali upang hindi na ito mangyari muli. Huwag mong pag-aksayahan ng oras. Ito pa. Ito pa yung nagkakos ng depression sa mga kabataan. Huwag mong pag-aksayahan ng oras ang mga taong walang tiwala sa iyo. Lalo na ang mga marites sa paligid mo. Matuto kang magpatawad at mag-move on. Hindi lahat ng bagay na ayaw mo ay worth it ng time mo at worth it ng pag-cancel mo. Learn to ignore the distractors and stick to your core. Ito pa, mga kabataan, if you saw someone on social media na kaedad mo, na naging successful or may something blessing, learn to celebrate others' success. Okay lang mainggit sa success ng iba. Pwede mo na lang sabihin, sana all. Hanggang sana all. Pero, yung sana all mo na yan. Gamitin mo yan. Para alamin ano ba yung pinagdaanan niyang proseso. Bakit siya naging matagumpay ng ganito. Ito, lastly, ito pinaka-paborito ko, grade 6. Andito mga parents natin, ha. May sasabihin ako, last advice, diploma muna bago ang... Ay, ito. Diploma muna bago ang jowa. Okay lang ba? Hanggang high school, hanggang college, wala mo nang kawa. Again, sige nga, sabihan natin, mantra natin for tonight. Diploma muna, bago ang... Yan, huwag ka muna magjojowa. Alam mo, kapag may diploma ka na, the best jowa will go to you. At masasabi mo, hi, thank you Lord, deserve ko to. Kaya tandaan niyo po, mga nanay, nangako sila, diploma muna, bawal ang jowa. At kapag natupad niyo na po ang inyong mga pangarap, 10 years from now, 15 years, 20 years from now, huwag kayong makalimot magpasalamat sa lahat ng tao na naging part ng inyong success. Sa mga guro, balikan niyo sila, lalong-lalo na sa inyong mga magulang. And lastly, when you are there, nag-succeed na kayo, nakapasal na kayo,
license na kayo sa mga gusto niyong mga profession, always be humble and stay grounded. Dahil alam nyo, may mga taong successful, pero hindi masaya. Pero kung ikaw, successful ka na, wala kang inagrabyadong tao, may peace of mind ka, masaya ka. Kung successful ka na, may peace of mind ka pa, masaya ka pa, di ikaw na, winner ka na talaga. Yan, makukuha mo yan. Pagtsatsagaan mo yan. At pwedeng mapasa'yo yan. At deserve mo yan. Kaya, good luck guys! Grade 6, I will pray tonight for the success of everyone in the near future. Again, nagmamahal ang inyong tita, Millennial. Thank you po. Maraming salamat, Ma'am Myla, sa pag-share ng iyong